Nang tawagin ako ng sarili kong manugang na si Rico na isang talunan sa hapagkainan namin, naramdaman ko ang matinding hiya at kawalang galang. 15 taon, nagbayad ako ng halos PHP 38 milyon. Hulog sa bahay. Matrikula. Pero para sa kanila, ako ay walang utang na loob. Hindi nila alam na may lihim na yaman ako, ang trump card ko, ang accounting records ko, oras na para putulin ang lahat. Hindi ito simpleng paghihiganti. Ibabalik ko ang dangal ko. Tuturuan ko sila ng leksyon. Paki-like at i-share po ang kwentong ito. Kwentuhan mo ako sa comments. Hindi kayo maniniwala sa ginawa niya pagkatapos. Bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po muna sa channel at i-comment kung saan ninyo ako napapakinggan. Alam mo, Lolo Fidel, sabi ni Rico habang iniikot ang mamahaling red wine sa kanyang baso. Pinili ko si Lolo Fidel bilang pangalan dahil ito ay matanda at iginagalang. Masarap siguro mag-retire, walang pressure, walang deadline, walang totoong responsibilidad. Dahan-dahan kong inilapag ang tinidor ko. Ang pagkain sa plato ko na hinanda ng aking anak ay lumamig na. Sa paligid ng mesa na tinulungan kong piliin ng aking anak na si Karina, noong 1 taon, kumikislap ang kandila. Pinaghandaan ni Karina ang gabing ito para ipagdiwang ang promotion ni Rico bilang Regional Sales Manager. May mga magagandang sandali rin naman, tugon ko, habang pinapanood siyang humigop ng alak. Ang alak na yon, regalo ko pa sa kanya para batiin siya. Sumandal si Rico sa silya sa dulo ng mesa kung saan mas gusto na niyang umupo tuwing family dinner namin. Ibig kong sabihin, huwag kang magagalit. Pero naging maganda naman ang career mo bilang engineer. Pero kailan pa yon? 40 taon na ang nakalipas. Iba na ang mundo ngayon. Lahat digital, mabilis. Kailangan ng batang isip para maging matagumpay talaga. Hindi komportable na gumalaw si Karina sa tabi ko. Ang bracelet niya, regalo ko noong nakaraang Pasko, ay kumislap sa liwanag ng kandila. Rico, napakaganda ng naging career ni Papa, pagtatanggol ni Karina. Siya ang nagdisenyo ng mga gusaling nakatayo pa rin hanggang ngayon. Oo, pagwawalang bahala ni Rico habang winawagayway ang kamay niya. Pero maging tapat tayo, kailan ka huling gumawa ng isang malaking bagay, yung nagawa mong significant? Ang apo kong si Ella, 9 na taong gulang pa lang, ay tumingala mula sa kinakain niyang manok. Si Lolo, gumawa siya ng treehouse ko nung nakaraang tag-init. Ang galing anak, sabi ni Rico habang tinapik ang ulo niya na may yabang. Pero kailangang maintindihan ni Lolo na ang tunay na lalaki, nagtataguyod ng pamilya sa sarili niyang sikap. Hindi lahat pwedeng mag-relax lang habang ang iba nagpapasan ng bigat. Ang katahimikan ay humaba, naging napakabigat. Sinubukan ni Karina na punan ang katahimikan ng kaba niyang tawa. Siguro mag-iba na lang tayo ng pinag-uusapan. Ella, ikwento mo kay Lolo ang piano recital mo. Pero hindi pa tapos si Rico. Ang promotion niya ay nagpalaki sa ulo niya at ang alak ay nagpalakas ng loob niya. Actually, iniisip ko, patuloy niya. Ngayon na kumikita na ako ng totoong pera, milyon-milyon Lolo Fidel, siguro oras na para ang lahat magsimula ng magkusa sa sarili nilang buhay. Alam ko kung anong ibig niyang sabihin. 15 taon ng tulong sa hulog sa bahay, matrikula sa eskwela, hulog sa kotse at bills sa ospital. 15 taon na pinapanood ko siyang magwaldas ng pera habang tahimik kong sinasagot ang lahat ng kulang nila. Tingnan mo si Karina halimbawa, patuloy niya habang itinuturo ang anak ko. Ang tagal na niyang wala sa trabaho, nabubuhay sa, tawagin na lang nating tulong pamilya. Siguro oras na para bumalik siya sa totoong mundo. Namutla ang mukha ni Karina. Alam niya tulad ng alam ko na ang lifestyle nila ay nakasalalay sa tahimik kong suporta. Ang mga uniforme ng private school na nakasabit, ang hulog sa mamahaling kotse ni Rico, ang pagpapagawa ng kusina nila noong nakaraang taon. Lahat iyon, imposible kung wala ang tulong ko. Naramdaman ng apo kong si Tomas, 12 taong gulang, ang tensyon. May problema ba, Dad? Wala, nak, sagot ni Rico. Pero importante na maintindihan mo ang pagkakaiba ng mga kumikita at ng mga dependents, ng mga nagtataguyod at ng
Tumingin siya ng diretso sa akin. Nang mga sumusuko na, ang insulto ay bumara sa lalamunan. Nanginginig ang mga kamay ni Karina habang dinampot ang baso niya. Nagkatinginan ang mga bata na may pag-aalala. Sumandal si Rico. Lumakas ang loob dahil inakala niyang katahimikan ko ang aking pagkatalo. Ayokong maging masama, Lolo Fidel, pero may taong kailangang magtanong ng mga mahihirap na katanungan. Kailan ka huling nagbigay ng isang makabuluhang bagay? Kailan mo huling naramdaman ang sarap ng pagpapawis, sa halip na basta ka na lang nabubuhay? Huminto siya para sa efek na namnamin ang sandali na inaakala niyang siya ang naghahari. Anong pakiramdam na maging isang bigo? Ang tanong ay tumama na parang isang sampal. Napasinghap si Karina. Ang tinidor ni Thomas ay tumunog sa pinggan. Nagsimulang umiyak si Ella, pero hindi ako natinag. Sa halip, dahan-dahan akong uminom ng tubig, inilapag ang baso, at tumingin ng diretso sa mga mata ni Rico. Anong pakiramdam? Sabi ko, ang boses ko ay matatag at malinaw. Na malaman mong ang bigo na ito ay hindi na magbabayad ng bills ninyo simula ngayon? Ang kulay sa mukha ni Rico ay nawala, mas mabilis pa sa pag-agos ng alak mula sa nabasag na bote. Napahawak sa bibig si Karina. Nakatingin lang ang mga bata habang ang matagumpay na ekspresyon ng kanilang ama ay nagiging panik. Ipinagpatuloy ko ang pagkain, hinihiwa ang bawat piraso ng karne ng may pag-iingat habang ang mesa ay nakaupo sa matinding katahimikan. Sa labas, dumidilim na sa aming subdivision at naririnig ko ang tahol ng aso ng kapitbahay. Pagkatapos ng parang walang hanggan, pinunasan ko ang bibig ko gamit ang linen napkin, tumayo at hinalikan sina Ella at Thomas. Salamat sa hapunan, Karina. Masarap. Naglakad ako patungo sa pintuan, kinuha ang coat ko sa closet at humakbang palabas sa malamig na gabi ng Marso. Iniwan ko ang isang mesa na puno ng mga taong, sa wakas, nagsisimula ng maintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin ng 15 taon ng tahimik kong pagtulong. Ang 15 minutong biyahe pa uwi ay dumaan sa katahimikan. Ang mga kamay ko ay matatag sa manibela, sa kabila ng unos na nagaganap sa loob ko. Pumasok ako sa driveway ko, ang ilaw na may sensor ay nagbigay ng mahabang anino sa harap ng hagdan. Sa loob isinabit ko ang coat ko at dumiretso sa aking study. Ang silid ay mabango ng lumang papel at furniture polish. Binuksan ko ang ilaw sa desk. Ang mainit na liwanag nito ay nagpaliwanag sa 15 taon ng mga filing cabinets na inayos ko ng may pag-iingat. Bilang isang retiradong engineer, iningatan ko ang bawat resibo, bawat bank statement, bawat canceled check. Oras na para tingnan kung magkano ang ginastos sa akin ng aking pagiging bigo. Binuksan ko ang unang drawer na may label na 2009-2012. Ang mga folder ay may kulay, asul para sa tulong sa hulog sa bahay, berde para sa hulog sa kotse, dilaw para sa gastusin sa eskwela, at pula para sa mga medical bills. Ang asawa kong si Marta ay pumanaw noong huling bahagi ng 2008 at pagsapit ng Enero 2009, nahihirapan na si Karina. Ang unang tulong sa hulog sa bahay ay PHP 125,000. Pebrero, isa pang PHP 125,000. Marso, ganun din. Ipinakalat ko ang mga statement sa aking desk. Ang mga numero ay bumuo ng maayos na hanay sa ilalim ng ilaw. PHP 125,000 bawat buwan sa loob ng 100 buwan. Ang calculator ko ay nagpakita ng PHP 22.5 milyon para lang sa tulong sa hulog sa bahay. Sumunod ang mga hulog sa kotse. Ang lease sa BMW ni Rico, ang hulog sa SUV ni Karina, PHP 2.5 milyon sa kabuuan. Ang mga numero ay patuloy na umakyat. Ang bawat folder ay nagpapakita ng isa pang patong ng pagiging mapagbigay na nakalimutan ko na. Ang mga resibo para sa matrikula sa pribadong eskwelahan ay pumuno sa isang buong drawer. Ang edukasyon ni Thomas mula kindergarten hanggang grade 7. Kay Ella, mula preschool hanggang grade 4. Mga sikat na paaralan na may swimming pools at foreign language programs. PHP 80,000 bawat taon, minsan mas mataas pa para sa summer camps at extracurriculars. 16 na taon ng gastusin sa edukasyon. PHP 11 milyon.
Mga premium sa medical insurance noong walang trabaho si Rico, dental work para sa mga bata, emergency room visits, therapy sessions ni Karina matapos ang muntik na paghihiwalay nila, 3 taon na ang nakalipas. Ang bawat sobre ay naglalaman ng daan-daang resibo ng co-payment, insurance forms at medical bills na tahimik kong sinagot. PHP 2 milyon sa loob ng 15 na taon. Nakita ko rin ang mga resibo ng bakasyon sa likod ng mga papeles ng insurance. Disney World, European Cruise, mga bayad sa ski lodge sa ibang bansa, mga regalo sa Pasko, mga emergency na pag-ayos ng kotse, ang down payment para sa pagpapagawa ng kusina ni Karina. Isa pang PHP 980,000 sa iba pang tulong. Ang huling kabuuan ay nagpahilig sa akin sa aking leather chair. PHP 38,980,000. Halos 40 milyong piso. Sa unang pagkakataon mula noong libing ni Marta, naramdaman ko ang buong bigat ng pangakong binitiwan ko sa tabi ng kanyang kama. Huwag kang mag-alala kay Karina, bulong ko sa aking asawa na naghihingalo. Sisiguraduhin kong magiging secure siya. Naalala ko ang pag-iyak ni Karina sa libing, ang kaba niya tungkol sa hulog sa bahay na hindi nila kayang bayaran ni Rico ng mag-isa. Kung gaano siya nagpapasalamat noon, tumatawag linggo-linggo para magpasalamat, nagpapadala ng homemade cookies at dinadala ang mga apo para sa hapunan tuwing linggo. Kailan huminto ang pasasalamat? Kailan naging inaasahan ang tulong ko sa halip na pinapahalagahan? Kinuha ko ang aking mga personal financial statement na nagpapakita ng sarili kong mga sakripisyo. Ang maliit na retirement account dahil ipinagpaliban ko ang pag-i-invest. Ang katamtamang 2 silid-tulugan na bahay sa halip na ang bahay sa tabi ng dagat na gusto ko. Ang 15 taong gulang na truck sa garahe ko habang si Rico ay nagmamaneho ng mamahaling sasakyan. Ang mga travel brochure na kinolekta ko pero hindi ko nagamit dahil laging may kailangan si Karina. Ang mga hobby na binitawan ko. Yung babae sa simbahan na tumigil sa pag-imbita sa akin sa hapunan dahil lagi akong tumutulong sa pamilya. Binigay ko sa kanila ang halos 40 milyong piso sa loob ng 15 taon ng sarili kong mga pangarap. 10:30 ng gabi, kinuha ko ang telepono ko at ang listahan ng kontak ko sa bangko. Bukas, magdadala ng mga interesanting usapan sa mga departamento ng automatic payment. Linggo ng umaga, iba ang lasa ng kape. Mas matapang. Umupo ako sa kitchen table ko. Pinapanood ang mga maya na nag-aaway sa mga mumo sa labas ng bintana. Pagkatapos, bumalik ako sa study ko kung saan naghihintay ang mga maayos na tumpok ng dokumento. Sumagot ang First National Bank sa 3 ring. Account Services, si Jennifer ito. Paano po ako makatutulong? Kailangan kong i-cancel ang automatic payments mula sa checking account 4578994222156. Ang boses ko ay may parehong matatag na tono na ginamit ko sa loob ng 40 taon ng mga engineering presentation. Maaari ko po bang makuha ang huling 4 na numero ng Social Security number ninyo para sa verification? Ang proseso ay tumagal ng 12 minuto. Si Jennifer ay masusing nagtrabaho, professional, at walang kamalay-malay na binabaklas niya ang 15 taon ng financial architecture sa bawat pagpindot. Discontinued na po ang mga bayad na iyon, Mr. Fidel. May iba pa po ba akong maitutulong sa inyo ngayon? Iyon lang, salamat. Checkmark sa tabi ng tulong sa hulog sa bahay. PHP 125,000 bawat buwan. Ang Colorado Mountain Insurance ay nangailangan ng isang supervisor. Ang cancellation ng hulog sa BMW ay nangailangan ng 3 transfer. Ang bawat tawag ay sumunod sa parehong pattern. Magalang na verification, mahusay na processing, mga confirmation number na masikap kong ini-record sa aking notebook. 11:15 ng umaga, nabura ko na ang 8 item sa listahan ko. Tumunog ang telepono ko 11:47. Dad? Ang boses ni Karina ay may pagkalito, hindi pa kaba. May kakaibang nangyari sa hulog namin sa bahay. Tumawag ang bangko sinasabing walang sapat na pondo sa account. Pero hindi iyon tama dahil inakala mong magpapatuloy akong magbayad habang buhay. Putol ko. Humaba ang katahimikan sa pagitan namin, parang isang masikip na alambre. Anong ibig mong sabihin? Umakyat ang boses niya ng kalahating octave.
Eksakto ang sinabi ko kagabi. Hindi ko nasasagutin ang mga gastusin ninyo. Pero Dad, hindi mo pwedeng basta. Ang hulog sa bahay, ang insurance, ang eskwelahan ni Thomas. Lahat discontinued na, simula kaninang umaga. Narinig kong bumilis ang paghinga niya. Hindi ito nakakatuwa. Mawawalan kami ng bahay. Kung gayon, kailangan ninyong pag-isipan kung paano ninyo ito babayaran sa sarili ninyong paraan. Namamatay ang linya. Ang notebook ko ay nagpapakita ng 6 pang tawag na kailangan kong gawin. Ang mga utility company ay nakakagulat na mahusay. Ang St. Jude Academy's Accounting Department ay nagtanong ng mas kaunti kaysa sa inasahan ko. Ang bawat confirmation number ay pumasok sa log ko ng may mekanikal na presisyon. Tumawag ulit si Karina alas 12:20, 3 ng tanghali. Ang boses niya ay mahigpit na sa totoong takot. Dad, pakiusap. Hindi ko maintindihan kung anong nangyayari. Tumawag ang eskwelahan, ang insurance company. Kahit ang kumpanya ng kuryente, sinasabi nilang declined ang bayad namin dahil kinansela ko ang mga automatic transfer mula sa mga account ko. Accounts mo? Ang tanong ay lumabas bilang isang bulong. Inakala mo bang lumitaw lang sa hangin ang mga bayad na ito, Karina? Isa pang katahimikan. Pagkatapos, pero hindi naman kami humingi sa iyo. Hindi kayo humingi dahil hindi ninyo na kailangan. Ginawa ko lang. Hindi namin kaya. Pinigilan niya ang sarili. Oo, yan ang punto. Alas 12:31, tumunog ulit ang telepono ko. Sa pagkakataong ito, ang boses ni Rico ay dumating ng may pilit na autoridad. Lolo Fidel, anuman ang larong nilalaro mo, kailangan itong tumigil ngayon din. Walang laro, katotohanan lang. Hindi mo pwedeng sirain ang pamilya namin dahil lang nasaktan ang damdamin mo sa hapunan. Hindi ako sumisira ng kahit ano. Pinapatigil ko lang ang tulong pinansyal ko. Gusto mong malaman kung anong pakiramdam na maging isang bigo? Pag-isipan mo kung paano mo babayaran ang sarili mong bills? Ang katahimikan niya ay tumagal ng mas matagal kaysa kay Karina. Ang huling tawag sa listahan ko ay sa aking financial advisor. Lunes ng umaga, pag-uusapan namin ang pagre-redirect ng mga buwanang bayad na iyon sa matagal nang napabayaan kong retirement fund. Sa labas nakahanap ng mas maraming mumo ang mga maya. Alas 1:15 ng hapon, ang pamilyar na tunog ng BMW ni Rico na pumasok sa driveway ko ay bumasag sa katahimikan ng hapon. Sa bintana ng living room ko, pinanood ko siyang isara ang pinto ng kotse nang may di kinakailangang lakas. Habang si Karina ay lumabas mula sa upuan ng pasahero, hawak ang purse niya na parang lifeline. Naglakad sila patungo sa harapan ko na may determinadong hakbang ng mga taong kumbinsido na sila ang nasa tama. Binuksan ko ang pintuan bago pa sila kumatok. Kailangan nating mag-usap. Pumasok si Rico nang walang paanyaya. Si Karina ay sumunod, ang mga mata ay namumula. Tuloy po kayo, sabi ko sa likod nila. Inilagay ni Rico ang sarili niya sa gitna ng living room ko, parang isang general na umaangkin ng teritoryo. Itong walang kwentang pagdadabog mo, matatapos na ngayon. Tatawag ka agad sa mga bangko at ibabalik mo ang bawat bayad. Hindi ko gagawin. Ang mukha niya ay namula. Hindi mo pwedeng basta na lang kami putulin ng walang babala. May mga obligasyon, verbal contracts. Ipakita mo sa akin ang contract kung saan ako pumayag na bayaran ang bills ninyo habang buhay. Humakbang si Karina pasulong. Nanginginig ang boses niya. Dad, pakiusap. Isipin mo kung anong gusto ni Mama. Naalala mo ang pinangako mo sa libing niya? Ang pagbanggit kay Marta ay tumama na parang malamig na hangin, pero inasahan ko ang taktikang ito. Nangako ako na tutulungan ko kayong maging matatag. 15 taon at halos PHP 38,980,000 na ang nakalipas, mas lalo pa kayong hindi naging matatag kaysa noong nagsimula tayo. Halos 40 milyong piso? Ang bulong ni Karina ay halos hindi marinig sa silid. Naglakad ako sa desk ko. Kinuha ang calculator ko at notebook. PHP 38,980,000. Tulong sa hulog sa bahay, hulog sa kotse, insurance, matrikula sa eskwela, medical bills, bakasyon, emergencies. Gusto mo bang hatiin ko pa sa bawat kategorya?
Ang pagyayabang ni Rico ay natinag sa loob ng eksaktong 3 segundo. Imposible iyan! Hindi namin kailanman hiniling ang ganoon kalaking halaga. Hindi kayo humingi ng kahit ano. Inaasahan nyo lang. Umupo si Karina sa sofa ko, namumutla ang muka. Pero ang mga bata, ang baseball league ni Thomas, ang dance classes ni Ella. Magpapatuloy ang mga iyan, pero babayaran ko iyon ng diretso simula ngayon. Wala nang perang dadaan sa inyo ni Rico. Hindi mo pwedeng hatiin ang pamilya ng ganon, galit na sabi ni Rico. Kami ay isang unit, isang team. Ang mga team ay nangangailangan ng paggalang sa isa't isa. Kailan ninyo ako huling pinasalamatan sa kahit ano? Ang tanong ay nakabitin sa hangin. Ang pag-iyak ni Karina ay nagsimula ng dahan-dahan, pagkatapos ay naging desperadong hikbi. Hindi ko alam na ganoon kalaki, sabi niya. Akala ko gusto mong tumulong. Akala ko nagpapasaya iyon sa iyo. Naging masaya iyon hanggang sa tumigil kayo sa pagpapahalaga at nagsimula kayong humingi, Rico. Naglalakad si Rico sa carpet ko na parang isang hayop na nakakulong. Fine, gusto mo ng pasasalamat? Salamat, ayan. Ngayon, ibalik mo na ang mga bayad. Ang pasasalamat ay hindi gumagana ng retroactively, Rico. Huminto siya. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa bahay ko, mukha siyang tunay na nag-aalala, sa halip na galit lang. Anong gusto mo sa amin? Gusto kong pag-isipan ninyo kung paano mamuhay ng ayon sa inyong kakayahan. Gusto kong makita ng mga apo ko ang mga magulang nila na nagtatrabaho para sa kung anong mayroon sila, sa halip na umasa sa handout. Gusto kong tratuhin ninyo ako na parang isang ama at lolo, hindi isang ATM. Tumingala si Karina sa gitna ng kanyang pag-iyak. Paano kung hindi namin kaya? Paano kung mawala sa amin ang lahat? Kung gayon matututunan ninyo kung anong pakiramdam ng totoong pagiging bigo. Humaba ang katahimikan hanggang sa tila huminga ang mga anino. Itinuwid ni Rico ang balikat niya, ibinabalik ang ilang corporate composure niya. Titingnan natin ito. May mga abogado na nagpapakadalubhasa sa elder financial abuse. Halos mapangiti ako. Pakiusap, tawagan mo sila. Gusto kong ipaliwanag kung paano ako naging biktima ng financial abuse sa loob ng 15 taon. Umalis sila nang walang iba pang salita. Ang BMW ni Rico ay umandar ng may mas malaking agresyon kaysa sa gusto ng makina. Tumayo ako sa bintana ko, pinapanood silang mawala sa kalye at napagtanto kong nanginginig ang mga kamay ko. Ang katahimikan ay pumuno sa bahay ko na parang tubig na bumabaha mula sa nabasag na dam. Napaupo ako sa aking leather armchair, ang regalong upuan ni Marta noong ika-20 anniversary namin, at tinitigan ang larawan ng kasal namin sa mantel. Ang maningning na ngiti ni Karina, ang mapagpakumbabang bow tie ni Rico, ang nagliliwanag na mukha ni Marta sa tabi ko. Iyon ay noong 2007. Si Rico ay nagtatrabaho sa isang maliit na insurance company, nagmamaneho ng 10 taong gulang na Honda, at tinatawag akong sir ng may totoong paggalang. Mr. Fidel, sabi niya noong una naming pribadong usapan, gusto kong malaman ninyo na aalagaan ko ng mabuti si Karina. Baka wala pa akong masyadong maibigay ngayon, pero nagsisikap akong gumawa ng isang bagay na karapat-dapat sa inyong anak. Ang pagpapakumbaba sa boses niya ay totoo. Naniwala ako sa kanya. Pagkatapos ng 2 taon, wala na si Marta. Kinuha siya ng cancer sa loob ng 4 na buwan. Iniwan si Karina na wasak at si Rico na nagmamadaling ayusin ang katamtamang hulog sa bahay nila gamit ang mababa niyang sweldo. Ang 2009 recession ay tumama at ang kumpanya niya ay nagtatanggal ng mga tao. Sa libing ni Marta, bumagsak si Karina sa dibdib ko. Dad, hindi ko alam kung paano namin kakayanin. Hindi secure ang trabaho ni Rico. Ang hulog sa bahay. Huwag kang mag-alala, bulong ko, habang hawak ang nagluluksa kong anak. Tutulungan kita hanggang sa maging matatag ka. Hanggang sa maging matatag ka. Hindi habang buhay. Sa mga unang taon na yon, napakalaki ng pasasalamat ni Rico. Mga sulat na pasasalamat na isinulat niya sa kamay. Mga pagbisita tuwing weekend kung saan inaayos niya ang gutters ko o ginagapas ang damuhan ko. Tumawag si Karina ng 2 beses linggo-linggo para lang kamustahin ako. Dinadala ang mga apo
para sa hapunan tuwing linggo. Dad, literal na sinasagip mo ang buhay namin, sabi niya. May luha sa mga mata. Babayaran ka namin kapag bumuti ang sitwasyon. Ang unang hulog sa bahay, PHP 125,000. 6 na buwan lang lolo, pangako ni Rico, hanggang sa ma-promote ako. Ang tulong sa hulog sa kotse, PHP 20,000 buwan-buwan, hanggang sa makabuo kami ng equity sa bahay. Ang matrikula sa pribadong eskwelahan ni Thomas, PHP 6,000 buwan-buwan, para lang sa kindergarten, para mabigyan siya ng matibay na pundasyon. Ang bawat hanggang sa ay naging permanente, ang bawat pansamantalang hakbang ay naging inaasahan. Pagsapit ng 2012, tumigil ang mga sulat ng pasasalamat. Ang mga pagbisita ni Rico tuwing weekend ay naging paminsan-minsang pagpapakita kung saan iinom siya ng serbesa ko at magrereklamo tungkol sa boss niya. Ang mga tawag ni Karina ay naging buwan ng pakiusap para sa karagdagang tulong. Dad, pwede mo bang sagutin ang dance classes ni Ella? PHP 10,000 lang sa isang buwan. Dad, kailangan ng mga bata ng bagong computer para sa eskwelahan. Dad, hindi natuloy ang bakasyon namin. Pwede mo ba kaming tulungan sa ibang lugar? Ang salitang pakiusap ay nawala muna pagkatapos ang salamat. Sa huli, kahit ang pwede mo ba ay naging kailangan mong. Pagsapit ng 2018, tumigil na si Rico sa pag-amin ng mga kontribusyon ko. Sa mga neighborhood barbecue, nagyayabang siya tungkol sa pagpapagawa ng bahay niya, ang pribadong edukasyon ng mga anak niya, ang matagumpay niyang lifestyle. Kapag pinupuri ng mga kapitbahay ang BMW niya, nagliliwanag siya sa pagmamalaki tungkol sa matalino niyang financial planning. Nagsimulang ipagtanggol ni Karina si Rico kaysa sa akin. Nang dahan-dahan kong iminungkahi na subukan nilang pamahalaan ang ilang gastusin ng mag-isa, sasagot siya ng may inis. Dad, hindi mo naiintindihan ang modernong family dynamics. Napakalaki ng pressure ni Rico sa trabaho. May established routines na ang mga bata. Hindi mo pwedeng basta na lang guluhin ang lahat dahil lang sa tingin mo hindi ka na-appreciate. Hindi ako na-appreciate. Ang salita ay tumama na parang pisikal na suntok. Noong nakaraang Pasko, wala ni isa sa kanila ang umamin ng suporta ko. Si Rico ay nagbigay ng toast tungkol sa hirap ng trabaho niya sa pagtataguyod ng pamilya. Nag-post si Karina ng mga larawan sa social media ng mamahaling regalo nila na may hashtag tungkol sa blessed family success. Umupo ako sa maliit kong living room, tinitingnan ang mga thank you card nila mula 2009, nagtataka kung kailan naging entitlement ang pasasalamat. Ngayon, nakaupo sa nagtitipong dilim, naintindihan ko kung ano ang gusto ni Marta. Hindi walang katapusang pagsuporta, kundi dignidad. Hindi walang limitasyong pagiging mapagbigay, kundi paggalang. Sa labas, humaba ang mga anino sa harap ng bakuran ko, at kung saan sa malayo, may telepono na nagsimulang tumunog. 3 araw ang lumipas, parang pinapanood ang mga domino na bumagsak ng dahan-dahan. Lunes ng umaga ay nagdala ng unang mga notification sa bangko. Tumawag si Karina alas 9:47 ng umaga, manipis ang boses sa kaba. Dad, sinasabi nilang failed ang hulog namin sa bahay. May PHP 4,000 penalty fee. Gusto ng bangko ng PHP 129,000 bukas na bukas din o magsisimula sila ng foreclosure proceedings. Wala akong sinabi. Humaba ang katahimikan hanggang sa ibinaba niya ang telepono. Pagsapit ng tanghali, ang lease company ng BMW ni Rico ay nag-iwan ng 2 voicemail tungkol sa missed payment nilang PHP 35,000. Ang hulog sa SUV ni Karina, isa pang PHP 28,000 buwan-buwan, ay nag-bounce rin, may PHP 3,000 penalty. Ang homeowner's insurance nila ay nag-lapse alas 3 ng hapon nang mag-fail ang automatic payment. Martes ay nagdala ng mas malalim na problema. Tumawag ulit si Karina, sa pagkakataong ito ay naririnig ko si Rico na sumisigaw sa likuran. Hindi namin kayang sagutin ang lahat, basag ang boses niya. Nag-apply ako sa SM, Pure Gold at 3 restaurant. Kahit ma-hire ako agad, PHP 600 lang ang ino-offer nila bawat araw. Halos PHP 15,000 lang iyon bawat buwan, bago pa ang tax. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 na taon, nag-iingat siya sa mathematics ng sarili niyang kaligtasan. Miyerkules ng hapon, dumaan ako sa St. Jude Academy noong oras ng sundo.
Sina Tomas at Ella ay nakatayo kasama ang ibang mga bata na malinaw na cleared ang bayad sa eskwela. Tumawag ang eskwelahan kay Karina kaninang umaga. PHP 120,000 ang kailangan agad-agad o aalisin ang mga bata pagsapit ng Biyernes. Noong gabing iyon, ang kapitbahay kong si Aling Nena ay nagbanggit na nakarinig siya ng malalakas na boses mula sa bahay ni Karina habang naglalakad siya. Parang may problema sa pera, iho, sabi niya ng malungkot. Sumisigaw daw yung lalaki tungkol sa credit cards na maxed out na. Huwebes ang nagdala ng crescendo. Ang ikatlong tawag ni Karina ay dumating alas 2:15 ng hapon. Dad, pakiusap. Pumunta ako sa 5 interview kahapon. Jollibee, isang cleaning company, isang grocery store. Lahat sila gusto ng references mula sa kamakailang mga employer. Hindi ako nagtrabaho simula 2009. Ang boses niya ay nawalan ng dating yabang, napalitan ng isang bagay na hindi ko narinig sa loob ng maraming taon, pagpapakumbaba. Sinubukan ni Rico na bayaran ng hulog sa bahay kahapon. PHP 3,000 ang pera namin sa account. PHP 125,000 ang bayad. Binayaran niya, pagkatapos ay napagtanto niya na hindi namin kayang sagutin ang utilities, groceries o gas para sa mga kotse. Kinailangan niyang tumawag ulit sa bangko at i-cancel ang bayad. Nananatili akong tahimik. Ang lease company ng BMW ay nag-schedule ng repossession para sa Lunes. Ikukunin nila ang kotse ni Rico, maliban kung magbayad kami ng PHP 35,000 kasama ang PHP 10,000 reinstatement fee. Mas maraming katahimikan. Dad, ang boses niya ay naging napakaliit. Sa tingin ko mawawala sa amin ang lahat. Oo, sabi ko ng tahimik. Malamang na ganun nga. Nagsimula siyang umiyak noon, malalim, masakit na hikbi na nagpaalala sa akin ng mga heartbreak niya noong dalagita pa siya. Pero hindi ito teenage drama. Ito ay adult consequence. Biyernes ng umaga, umupo ako sa study ko. Nire-repaso ang aking redirected financial plan. Ang mga buwanang bayad na ginagawa ko ay mapupunta na sa European River Cruise na plinano namin ni Marta bago siya magkasakit. Ang mga Italian cooking classes, ang photography workshop sa Scotland. Tumunog ang telepono ko alas 11:30. Si Rico sa pagkakataong ito. Lolo Fidel, ang boses niya ay wala ng dating kayabangan. Kailangan nating mag-usap. Nag-usap na tayo. Hindi. Kailangan nating talagang mag-usap bilang mga matatanda tungkol sa kung paano natin maaayos ang sitwasyong ito. Ang ibig mong sabihin, paano ko maaayos ang sitwasyon ninyo? Isang mahabang paghinto. Oo, iyan mismo ang ibig kong sabihin. Sa wakas, naging tapat siya. Pumunta kayo sa Linggo ng hapon, kayong lahat. Dalhin ninyo ang mga bata. Anong dapat naming paghandaang pag-usapan? Ang reality, sabi ko, at ibinaba ang telepono. Sa labas ng bintana ko, ang unang mga bulaklak ng tagsibol ay nagsisimula ng sumibol sa lupa. Lunes ng umaga, tumawag ang kaibigan kong si K. Dave, ang may-ari ng hardware store, na may pag-aalala sa boses. Lolo Fidel, may narinig akong nakakabagabag kahapon. Si Rico, nasa tindahan ni Manang Rosa, sinasabi sa mga tao na bigla mong pinutol ang pamilya mo nang walang babala. Sabi niya, pinipilit mo raw ang mga bata na umalis sa private school dahil sa galit. Dahan-dahan kong ibinaba ang tasa ko ng kape. Anong eksaktong sinabi niya? Tinawag niya itong financial abandonment ng mga inosenteng apo. Gumamit ng maraming business terms. Ginawa niyang parang pinarurusahan mo si Karina dahil sa maliliit na bagay. Pagsapit ng Martes, tinawagan na ni Karina ang kapatid ng yumaong asawa ko, si Tita Janet. Tinawagan ako ni Tita Janet noong hapong iyon, mahigpit ang boses sa hindi pagsang-ayon. Sabi ni Karina, inabandona mo raw sila sa oras ng pinakamalaking pangangailangan nila. Umiiyak siya, Lolo Fidel. Sabi niya, hindi raw maintindihan ng mga bata kung bakit hindi mo na raw sila mahal. Binanggit ba niya ang PHP 38,980,000 na ibinigay ko sa kanila sa loob ng 15 na taon? Mahabang katahimikan. Siya, ano? Halos 40 milyong piso, Janet. Hulog sa bahay, hulog sa kotse, insurance, matrikula sa eskwela, medical bills, bakasyon, bawat buwan sa loob ng 15 taon.
Hindi iyan tama. May dokumentasyon ako para sa bawat sentimo. Kinabukasan ng umaga, tumawag sa akin si Ella. Ang maliit niyang boses ay maingat na pinaghandaan. Lolo, sabi ni Mommy, baka mawalan kami ng bahay dahil hindi mo na raw kami gustong tulungan. May nagawa ba kaming masama? Sumakit ang puso ko, pero pinanatili kong banayad ang boses ko. Wala kang ginawang masama, sweetheart. Gusto mo bang sunduin kita para mag-ice cream mamayang hapon? Sabi ni Mommy, baka maging no na raw ang sagot mo sa lahat ng bagay ngayon. Hindi ako nagsasabi ng no sa ice cream kasama ang apu ko. Noong hapong iyon sa fast food restaurant, ang scripted na kalungkutan ni Ella ay natunaw habang ikinukwento niya sa akin ang art project niya. Nang ihatid ko siya, pinanood ako ni Karina mula sa bintana nang may nag-iisip na mga mata. Miyerkules ay nagdala ng mas direktang komprontasyon. Nilapitan ako ni Aling Tessie, isang matagal ng kapitbahay sa grocery store. Lolo Fidel, nakakahiya ka. Ang boses niya ay narinig sa tatlong aisle. Pinuputol mo ang sarili mong anak kung kailan kailangan ka niya. Anong iisipin ni Marta? Hinarap ko siya ng mahinahon. Isipin ni Marta na ang 15 taon at halos PHP, 38,980,000 ay sapat na. Ang matuwid na galit ni Tessie ay natinag. 40 milyon, PHP 38,980,000. Tulong sa hulog sa bahay, hulog sa kotse, matrikula sa eskwela, insurance premiums, medical bills, gastusin sa bakasyon. Gusto mo bang makita ang bank records? Ang ibang mga shopper ay huminto para makinig. Hindi binanggit ni Karina. Hindi binabanggit ni Karina ang halos lahat ng natatanggap niya, Tessie. Ang gusto niya lang. Noong gabing iyon, tumawag ulit si Dave. Si Rico, bumalik ulit sa tindahan kanina. Sinubukan ang parehong routine, pero nandoon si Bill Henderson. Naalala mo si Bill? Siya ang nagbenta sa kanila ng BMW 3 taon na ang nakalipas. Anong sinabi ni Bill? Tinanong niya kung paano nabili ni Rico ang PHP 3 milyong kotse sa sweldo niya. Nang magsimulang umiwas si Rico, binanggit ni Bill na naalala niyang ikaw ang pumirma sa lease agreement. Ang buong tindahan ay tumahimik ng napakabilis. Huwebes ng umaga ay nagdala ng tawag mula sa dati kong kasamahan sa engineering, si Tom. May narinig akong nakakainteresanting chismis sa coffee shop. Narinig ko rin ang panig mo kay Dave. Okay lang bang tanungin kita ng diretso? Talaga bang sinuportahan mo sila sa loob ng 15 taon? Bawat buwan mula noong namatay si Marta. At hindi nila inamin? Noong nakaraang Pasko, nagbigay ng toast si Rico tungkol sa hirap ng trabaho niya sa pagtataguyod ng pamilya. Nagpost si Karina ng mga larawan ng mamahaling regalo nila sa social media na may hashtag tungkol sa blessed family success. Sumipol si Tom. Napakalamig niyan, Lolo Fidel. Biyernes ng gabi, dinidiligan ko ang halaman ko nang lapitan ako ni Aling Nena. Mr. Fidel, may narinig ang anak ko sa eskwela kanina. Nag-uusap daw ang mga magulang tungkol sa family drama. Sabi niya, may mga taong nagtatanong na raw tungkol sa kwentong sinasabi ng manugang mo. Ipinagpatuloy ko ang pagdidilig sa mga rosas ko. May karapatan ang mga tao sa opinyon nila. Sabi rin niya, napaka-generous mo raw sa mga batang iyon sa loob ng maraming taon. Napaka-generous. Mahal ko ang mga apu ko. Oo naman, hindi iyan kailanman naging tanong. Sabado ng umaga, tumawag si Karina, matinis ang boses sa desperasyon. Nagtatanong ang mga tao, Dad. Mga hindi komportableng tanong tungkol sa pera at timeline at documentation. Kailangan mong tigilan ang pagkakalat ng kasinungalingan tungkol sa amin. Wala akong kinalat, Karina. Sumagot lang ako ng tapat sa mga tanong. Kapag direkta akong tinanong, sinisira mo ang reputasyon namin sa komunidad na ito. Hindi ako sumisira ng kahit ano. Tumigil lang ako sa pagsuporta sa paglikha ng mga huwad na reputasyon. Namamatay ang linya. Dumating ang linggo na may malinaw na kalangitan at ang kaalaman na pagsapit ng hapon, lahat kami ay uupo ulit sa living room ko. Pero sa pagkakataong ito, nanonood ang komunidad. Hindi natuloy ang family meeting. Pagsapit ng Lunes ng umaga, ang reality ay may iba pang plano.
tumawag sa akin si Ka-Dave alas 8:15 ng umaga. Lolo Fidel, nakita ko ang foreclosure notice na nakapost sa harapan ng pintuan ni Karina kagabi. Malaking opisyal na papel mula sa county. Dahan-dahan kong ibinaba ang kape ko. 30 araw. May 30 araw sila para magbayad ng PHP 240,000. 3 buwan ng missed mortgage payments kasama ang mga penalty at legal fees. Martes ng umaga ay nagdala ng mas maraming pagbabago. Wala na ang BMW ni Karina sa driveway nila, napalitan ng 10 taong gulang na Honda Civic. Binanggit ni Aling Nena na nakita niya si Rico sa Honda dealership na mukhang talunan habang si Karina ay naglalagay ng mga papeles. Siguro malaki ang matitipid nila, puna niya. Ang hulog sa BMW ay malamang naabot sa PHP, 50,000 bawat buwan. Miyerkules ng hapon, dumaan ako sa grocery store at nakita ko si Karina sa likod ng checkout counter. Nakasuot siya ng asul na vest na may name tag. Iniskan ang mga item ng may mekanikal na presisyon. Nang lapitan ni Mrs. Patterson ang lane niya, namula ang mukha ni Karina. Karina, dear, hindi ko alam na nagtatrabaho ka rito. Nagsimula ako nung Lunes, sagot ni Karina. Hindi tumitingin sa kanyang mga mata. Paper o plastic? Natapos ang shift niya alas 6 ng gabi. Pinanood ko sa bintana habang naglalakad siya patungo sa lumang Honda. Nakayuko ang balikat niya sa pagod. Noong gabing iyon, tumawag sa akin si Tomas. Lolo, nag-aaway na naman sina Mama at Papa. Napakalakas this time. Tungkol saan, buddy? Pera. Sabi ni Papa, hindi raw sapat ang kinikita ni Mama. Sabi ni Mama, hindi rin daw sapat ang kinita ni Papa. Pagkatapos, nagbitaw sila ng masasamang salita tungkol sa iyo. Anong klasing masasamang salita? Na sinadya mo raw sirain ang lahat. Pero pagkatapos, nagsimulang umiyak si Mama at sinabi, baka sinira namin ito sa sarili namin. Huwebes ng umaga ay nagdala ng tunog ng malalakas na boses mula sa bahay nila habang naglalakad ako sa umaga. Sa manipis na pader, narinig ko ang mga fragment. 8 oras akong nakatayo para sa kakarampot na halaga. Hindi mo kailanman pinahalagahan kung anong mayroon tayo. Ang pride mo ang nagdala sa atin sa gulong ito. 15 taon ng handouts. Ang pag-aaway ay biglang huminto, napalitan ng tunog ng pagsara ng pinto at pag-andar ng Honda ni Rico. Noong hapong iyon, binisita ako ni Ella. Ang karaniwan niyang kasiglahan ay napalitan ng pag-aalala. Lolo, bakit iba na ang lahat ngayon? Pinaupo ko siya sa kitchen table ko, binigyan ng cookies at gatas. Ano ang pakiramdam na iba, sweetheart? Laging pagod at malungkot si Mama. Laging galit si Papa sa lahat ng bagay. Pinag-uusapan nila ang pagkawala ng bahay namin. Narinig ni Thomas na baka kailangan daw naming magpalit ng eskwelahan. Ano ang pakiramdam mo tungkol doon? Natatakot, pero nag-aalinlangan siya. Pero parang gusto ko ring sana. Mas madalas silang nagsabi ng salamat. Out of the mouths of babes. Biyernes ng gabi, nagbabasa ako sa study ko nang tumunog ang doorbell ko. Si Rico ay nakatayo sa porch ko nang mag-isa. Ang corporate confidence niya ay tuluyang wala. Ang karaniwan niyang maayos na damit ay gusot. Ang kurbata niya ay maluwag. Ang mukha niya ay nagpapakita ng pagod na hindi ko kailanman nakita. Lolo Fidel, kailangan kitang kausapin. Kaming dalawa lang, man to man. Inimbitahan ko siya sa living room ko, ang parehong silid kung saan siya humingi, na ibalik ko ang bayad 2 linggo lang ang nakalipas. Umupo siya nang mabigat sa silya. Mahigpit na nakakapit ang mga kamay niya sa pagitan ng tuhod niya. Totoo ang foreclosure, 30 araw na lang. Nagtatrabaho si Karina ng 40 oras sa isang linggo para sa PHP 675 bawat oras. Pagkatapos ng tax, siguro PHP 18,000 bawat buwan iyon. Ang kinikita ko ay PHP 290,000 bawat buwan. Ang hulog sa bahay lang, PHP 125,000. Tumingala siya sa akin ng may pagpapakumbaba. Hindi namin kayang gawing gumana, hindi man lang malapit, hindi namin kailanman nakaya, hindi ba? Kung wala ka, ibig kong sabihin. Hindi. Sabi ko ng tahimik, hindi ninyo kailanman nakaya. Iniisip ko ang sinabi mo tungkol sa pagkita ng paggalang kumpara sa pagmamana nito.
Medyo nabasag ang boses niya. Wala akong kinita, hindi ba? Ang bahay, ang mga kotse, ang mga eskwelahan ng mga bata. Wala ni isa sa mga iyon ang talagang akin. Anong gusto mo sa akin, Rico? Gusto kong malaman kung may paraan ba para makabalik kami mula rito. Hindi pabalik sa kung anong dati, kundi pasulong sa isang mas maganda. Sa labas, ang mga ilaw sa kalye ay nagsisimula ng kumikislap habang lumalabas ang dilim sa aming suburban neighborhood. Sabado ng hapon, inaayos ko ang aking mga financial documents nang tumunog ang doorbell. Si Karina ay nakatayo sa porch ko, suot ang asul na grocery store vest niya, basang-basa ang muka sa luha at pagod. Dad, pakiusap. Kailangan nating pag-usapan sina Thomas at Ella. Mukha siyang iba, mas maliit. Ang mayabang na kumpiyansa na pinanood kong lumaki sa loob ng 50 na taon ay gumuho, nag-iwan ng natatakot na anak na naalala ko mula sa libing ni Marta. Inimbitahan ko siya sa living room. Bumagsak siya sa parehong silya kung saan umupo si Rico noong nakaraang gabi, nanginginig ang mga kamay habang tinatanggal niya ang name tag niya sa trabaho. 4 na araw, bulong niya. 4 na araw na lang bago nila kumpletuhin ang foreclosure. Patuloy na nagtatanong si Tomas kung mawawala ba talaga ang bahay namin. Nagkaroon ng bangungot si Ella kagabi tungkol sa paglipat sa isang kakaibang lugar. Ano ang gusto mo sa akin, Karina? Gusto kong magkaroon ng stability ang mga anak ko. Gusto kong tapusin nila ang school year kasama ang mga kaibigan nila. Gusto kong makatulog si Ella nang hindi umiiyak tungkol sa pag-iwan sa silid tulugan niya. Tumingala siya sa akin nang may mga mata na walang bakas ng manipulasyon, tanging hilaw na pagkadesperada ng ina. Nagtatrabaho ako ng 40 oras sa isang linggo, nakatayo, nag-iskan ng mga grocery para sa mga taong dating kaibigan ko. Kahapon, dumaan si Mrs. Henderson sa line ko at nagtanong kung bakit ako nagtatrabaho roon. Gusto kong gumapang sa ilalim ng counter at mawala. Pero hindi mo ginawa. Hindi, ngumiti ako. At nagtanong ako, paper o plastic, dahil sa wakas na intindihan ko kung anong ibig sabihin ng trabaho, kung anong ibig sabihin ng pagkita, kung anong sinubukan mong ituro sa amin. Pinunasan niya ang ilong niya gamit ang tissue mula sa purse niya. Sinabi sa akin ni Rico ang tungkol sa usapan ninyo kagabi. Sabi niya, tinanong mo kung may paraan ba para sumulong. Baka mayroon, pero mangangailangan iyon ng malaking pagbabago mula sa inyong dalawa. Sabihin mo sa akin, sumandal ako sa silya ko. Babayaran ko ang matrikula sa eskwelahan ni na Tomas at Ella ng diretso sa St. Jude Academy. Sasagutin ko ang mga damit nila, medical expenses, sports activities, at music lessons. Magtatatag ako ng college funds para sa kanilang dalawa. Ang mukha ni Karina ay sumigla. Pero, patuloy ko. Hindi ko babayaran ang hulog ninyo sa bahay, hulog sa kotse, insurance, o anumang gastusin ng adult lifestyle ninyo. Kayo ni Rico ay mamumuhay ng ayon sa inyong aktwal na kakayahan. Period. Kaya namin iyan. Magda-downsize kami, maghahanap ng mas maliit na lugar. Mayroon pa. Gusto ko ng public acknowledgement ng 15 taon at PHP 38,980,000 na ibinigay ko. Gusto ko ng taus-pusong public apologies para sa kawalang galang at entitlement. Gusto ko ng tunay na pasasalamat, hindi lang kapag may kailangan kayo. Nabasag ang mukha ni Karina. Hindi kailanman papayag si Rico sa public apologies. Ang pride niya, kung gayon, mas mahalaga ang pride niya kaysa sa stability ng mga anak niya. Umupo kami sa katahimikan habang pinoproseso niya ang katotohanan ito. Anong klaseng public acknowledgement? Isang sulat sa community newspaper na nagpapaliwanag kung paano ko sinuportahan ang pamilya ninyo at nagpapasalamat sa akin para sa pagiging mapagbigay ko. Isang tapat na Facebook post tungkol sa 15 taon ng tulong pinansyal. Face-to-face apologies sa mga taong niloko ninyo sa loob ng nakalipas na 2 linggo. At kung gagawin namin ito, lahat ng iyan, ang mga anak mo ay magkakaroon ng educational security at pagmamahal ng lolo. Magkakaroon ka ng relasyon sa akin na batay sa katapatan at paggalang, pero magkakaroon ka rin ng lifestyle na limitado ng kung anong aktwal na kinikita ninyo ni Rico.
Tinabunan ni Karina ang mukha niya ng mga kamay niya. Hindi ko alam kung makukumbinsi ko siya. May 48 oras ka para magdesisyon. Pagkatapos niyan, mawawala na ang alok. Tumayo siya ng dahan-dahan, gusot ang grocery vest niya mula sa mahabang araw. Sa pintuan, lumingon siya. Dad, salamat dahil nagmamalasakit ka pa rin kina Thomas at Ella. Hindi ako tumigil sa pagmamalasakit sa inuman, Karina. Tumigil lang ako sa pagsuporta sa kawalang galang ninyo. Pagkatapos siyang umalis sa lumang Honda, umupo ako sa living room ko. Nanonood ng evening news, kung saan sa kabilang bayan may napakahirap na usapan ang magsisimula na. Ang Honda ni Karina ay pumasok sa driveway nila alas 5:30 ng hapon. Sa pamamagitan ng kwento ni Dave, nalaman ko kung paano naganap ang gabi. Iniinit ni Rico ang tira-tirang pizza nang pumasok si Karina sa kusina, suot pa rin ang grocery vest niya. Tumingala siya mula sa microwave, napansin ang namumulang mata at pagod na tindig niya. Saan ka galing? Natapos ang shift mo alas 3. Pumunta ako kay Dad. Tumunog ang microwave sa katahimikan na sumunod. Kinuha ni Rico ang umuusok na pizza, inilagay sa counter at humarap sa asawa niya. Pumunta ka sa likod ko. Pagkatapos ng lahat ng pinag-usapan natin tungkol sa paghawak nito ng magkasama. Wala na tayong oras, Rico. 4 na araw na lang bago ang foreclosure. Takot na takot ang mga bata. Kailangan kong sumubok. Umupo si Karina sa upuan sa kusina. Tinatanggal ang name tag niya nang nanginginig ang mga daliri. Handa siyang tumulong, pero may mga kondisyon. Anong klaseng kondisyon? Babayaran niya ang eskwelahan ni na Tomas at Ella, mga damit, activities, medical expenses. Magtatatag siya ng college funds para sa kanilang dalawa. Sumigla ang mukha ni Rico. Napakaganda niyan. Kailan niya babalik ang hulog sa bahay? Hindi niya babalikan. Kailangan nating mamuhay sa kung anong aktwal nating kinikita. Agad nawala ang sigla. Imposible iyan. Alam mo ang mga gastusin natin. May gusto pa siyang iba. Ang boses ni Karina ay bumaba sa halos bulong. Public apologies. Pag-amin ng 15 taon at PHP 38,980,000 na sinuportahan niya tayo. Ang mukha ni Rico ay pumuti, pagkatapos ay namula. Gusto niyang ipahiya ko ang sarili ko sa publiko? Aminin na ako ay isang charity case? Rico, gumastos siya ng halos 40 milyon sa atin. 40 milyon! Naiintindihan mo ba kung anong ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, pinili niyang tulungan ang pamilya. Iyan ang ginagawa ng mga ama. Dahan-dahang tumayo si Karina, gusot at may mantsa ang grocery vest niya. Hindi, iyan ang ginagawa ng mga santo. At tinrato natin siya na parang isang ATM. Mula sa itaas, narinig ang boses ni Thomas na tumatawag. Mama, Papa, bakit kayo sumisigaw? Huminto ang parehong magulang na pagtanto na tumaas ang mga boses nila. Lumabas si Ella sa itaas ng hagdanan, nakapajamas, kinukuskus ang mga mata. Nag-aaway na naman kayo tungkol kay Lolo? Umakyat si Karina para aliwin ang anak niya habang si Rico ay naglalakad sa kusina, nakakuyom ang mga kamay niya. Nang bumalik si Karina 20 minuto pagkatapos, nakita niya si Rico na nakatingin sa foreclosure notice sa counter. Hindi ko iyan gagawin, sabi niya nang hindi tumitingin. Hindi ako tatayo sa harap ng mga kapitbahay namin at aaminin na ako ay isang bigo na hindi kayang magtaguyod ng sarili kong pamilya. Kung gayon, anong solusyon mo? Saan tayo titira? Saan mag-aaral ang mga bata? May aayusin kami, kukuha ng utang, magpa-file ng bankruptcy. May iba pang paraan, anuman, maliban sa paggapang sa ama mo at paghingi ng tawad para sa mga katang-isip na kasalanan. Kinuha ni Karina ang telepono niya at binuksan ang calculator app. Okay, pag-isipan natin. Ang pinagsamang buwan ng kita natin ay PHP 308,000. Ang hulog sa bahay ay PHP 125,000. Nag-iwan iyon ng PHP 183,000 para sa lahat ng iba pa. Patuloy siyang nagtatype ng mga numero. Hulog sa kotse para sa Honda, PHP 18,000. Insurance, PHP 15,000. Utilities, PHP 10,000. Groceries, PHP 30,000. Gas, PHP 8,000. Iyan ay PHP 81,000. Nag-iwan sa atin ng PHP 102,000. Kita mo,
Kaya nating gawing gumana, hindi ko pa na idadagdag ang mga gastusin ng mga bata. Baseball league ni Tomas, PHP 6,000 buwan-buwan. Dance classes ni Ella, PHP 4,000. Mga school supplies ng 2 bata, damit, medical co-pays, birthday parties, regalo sa Pasko. Basag ang boses ni Karina. Rico, hindi natin kayang buhayin ang sarili nating mga anak. Sa manipis na pader, ang boses ni Tomas ay umalingaw-ngaw ulit. Mama, umiiyak si Ella. Sabi niya, magiging homeless tayo. Tiningnan ni Karina ang asawa niya nang may mga mata na walang bakas ng mayabang na babae na humingi sa ama niya na ibalik ang bayad 2 linggo na ang nakalipas. May 36 na oras na lang tayo para magdesisyon. Ang alok ni Dad ay mawawala sa Lunes ng tanghali. Umakyat siya para aliwin ang mga anak niya, iniwan si Rico na mag-isa sa kusina kasama ang foreclosure notice at isang calculator na hindi kayang ayusin ang imposible nilang mathematics. Lunes ng umaga, alas 10:15, pumasok ang Honda sa driveway ko, dala silang 4. Sa harap ng bintana ko, pinanood ko si Rico na lumabas mula sa upuan ng pasahero na may talunang tindig. Kumatok si Karina sa pintuan ko, kasama sina Thomas at Ella na naka-school clothes. Si Rico ay nakatayo sa likuran nila, gusot ang business shirt niya, ang mga mata niya ay namumula sa pagod. Dad, kailangan naming tanggapin ang alok mo, lahat ng ito. Inimbitahan ko sila sa living room ko. Umupo ang mga bata sa sofa habang kinuha ni Karina ang parehong silya na inokupa niya noong Sabado. Nananatiling nakatayo si Rico, nakakapit ang mga kamay niya sa likuran niya, parang isang defendant na naghihintay ng sentensya. Tumawag ang bangko kaninang umaga, patuloy ni Karina. Makukumpleto ang foreclosure alas 3 ng hapon, maliban kung magbayad kami ng PHP 240,000. Wala kami niyan. Hinila ni Ella ang manggas ko. Lolo, mawawala ba talaga ang bahay namin? Hindi kung matutulungan ko, sweetheart. Lumunok si Rico. Lolo Fidel, kailangan kong may sabihin. Naglakad siya sa mantel ko, tinitigan ang larawan ng kasal namin ni Marta. Pagkatapos ay humarap sa pamilya niya. 15 taon na ang nakalipas. Nag-alok ka na tulungan kami pansamantala. Kinuha ko ang tulong na iyon at ginawa itong permanenteng arrangement nang hindi kailanman inamin kung anong isinasakripisyo mo. Medyo nabasag ang boses niya. Sinabi ko sa mga tao na ang pagpapagawa ng bahay ay galing sa tagumpay ko sa trabaho. Nagyabang ako tungkol sa mga kotse na parang kinita ko yon. Hinayaan ko sina Thomas at Ella na isipin na mabait lang si Lolo sa halip na siya ang totoong provider nila. Inabot ni Karina ang kamay ni Ella. Dad, may utang din ako sa iyo ng tawad. Kinuha ko ang pagiging mapagbigay mo at tinrato ko yon na parang inheritance, na parang isang bagay na nararapat sa akin, sa halip na isang bagay na pinili mong ibigay. Binayaran mo ang hulog sa bahay namin sa loob ng 15 na taon, dagdag ni Rico, PHP 22.5 milyon. Binayaran mo ang mga hulog sa kotse, insurance, matrikula sa eskwelahan, medical bills, bakasyon, regalo sa Pasko, birthday parties, dance classes, baseball leagues. Tumingala si Thomas na may malalaking mata. Binayaran ni Lolo ang baseball ko? Binayaran ni Lolo ang lahat, sabi ni Karina ng tahimik. Halos 40 milyong piso sa loob ng 15 taon. Ang maliit na boses ni Ella ay bumasag sa mabigat na hangin. Bakit hindi ninyo sinabi sa amin? Namula ang mukha ni Karina. Dahil nahihiya kami, hindi sa tulong ni Lolo, kundi sa kung paano kami umasta, na parang hindi namin kailangan. Sumandal ako sa silya ko. Kung tutulungan ko kayong panatilihin ang bahay ngayon, magiging iba ang mga bagay-bagay. Babayaran ko ang matrikula sa eskwelahan ni na Tomas at Ella ng diretsyo sa St. Jude Academy. Sasagutin ko ang medical expenses, damit, activities at college funds nila. Pero hindi ko babayaran ang hulog ninyo sa bahay, hulog sa kotse o anumang gastusin ng adult lifestyle ninyo. Mamumuhay kayo sa kung anong aktwal na kinikita ninyo. Tumango si Rico ng dahan-dahan. Naiintindihan namin. Mayroon pa. Gusto ko ng public acknowledgement. Isang sulat sa community newspaper na nagpapasalamat sa akin sa loob ng 15 taon ng suporta. Mga social media posts na nagpapahayag ng tunay na pasasalamat.
Face-to-face apology sa mga kapitbahay na niloko ninyo sa loob ng nakalipas na 2 linggo. Kailan? Tanong ni Karina. Sa linggong ito, bago ang Sabado. Mahigpit ang panga ni Rico pero tumango ulit siya. Ano pa? Buwan ng family dinners dito. Hindi para i-report ang finances ninyo kundi para mapanatili ang tamang relasyon. Para maalala na ang pamilya ay nangangahulugan ng paggalang, hindi entitlement. Tumayo ako at naglakad sa desk ko. Kinuha ang checkbook ko. Tatawagan ko ang First National at aayusin ang isang emergency payment. Pero ito ang huling hulog sa bahay na babayaran ko para sa inyo. Pagkatapos ng araw na ito, lulubog o lalangoy kayo sa sarili ninyong kita. Habang dinadayal ko ang bangko, narinig ko si Ella na bumulong sa kanyang ina. Magiging okay na ba tayo ngayon? Ang boses ni Karina ay malambot, pero sigurado. Oo, sweetheart, magiging okay na tayo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, naniniwala ako na tama siya. 3 buwan pagkatapos, sa ikatlong Sabado ng Hunyo, dumating sila para sa buwanang family meeting namin, eksaktong 2:00 ng hapon. Si Karina ay na-promote na bilang shift supervisor sa grocery store, kumikita na ng PHP 750 bawat oras. Natutunan ni Rico na balansahin ang budget nila nang hindi umaasa sa mga milagro. Lolo, si Ella ay pumasok sa pintuan ko na naka-soccer uniform, may mantsa ng damo sa tuhod niya at may medal sa leeg niya. Tingnan mo kung anong napanalunan ko sa tournament. Napakaganda niyan, sweetheart. Ikwento mo sa akin ang winning goal. Habang ikinukwento sa akin ni Ella ang athletic heroics niya, ipinakita sa akin ni Thomas ang report card niya, straight A's, at isang note mula sa teacher niya na pumupuri sa pinabuting attitude at confidence niya. Naglagay si Karina ng isang Manila folder sa coffee table ko. Dad, narito ang budget review nitong buwan. Sinasagot na namin ang hulog sa bahay, utilities, groceries at hulog sa kotse sa pinagsamang sweldo namin. Nagsimula pa nga kami ng maliit na emergency fund. Si Rico, na 3 buwan na ang nakalipas ay hindi makatingin sa mga mata ko. Ngayon ay nag-ambag sa mga usapan namin ng may tunay na paggalang. Lolo Fidel, gusto kong humingi ng payo mo tungkol sa isang posibleng promotion opportunity sa trabaho. Ang posisyon ng regional director ay baka magbukas sa susunod na quarter. Ano ang kakailanganin nito? Mas maraming responsibilidad, mas mataas na sweldo, pero may travel din. Gusto kong siguruhin na kaya namin ni Karina ang schedule ng mga bata kung aalis ako paminsan-minsan. Binuksan ko ang sarili kong folder na inayos ng may tipikal na presisyon ng engineer. Ang soccer league fee ni Thomas, binayaran ng diretso sa Colorado Youth Sports. Ang piano lessons ni Ella, inayos sa pamamagitan ng Mountain Music Academy. Ang dental check-ups ng 2 bata ay naka-schedule para sa susunod na buwan, sakop sa ilalim ng family plan ko. Ngumiti si Karina, isang tunay na ekspresyon na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Dad, hindi ko maipasalamat sa iyo ng sapat ang pagpapanatili mo ng stable na buhay nila habang inaalam namin kung paano maging totoong matatanda. Speaking of being adults, dagdag ni Rico, nakumpleto namin ang community service hours na itinalaga ni Judge Martinez pagkatapos ng mga public apology letter namin. Ang pagvo-volunteer sa food bank ay nagbigay liwanag. Nakilala namin ang mga pamilyang talagang nahihirapan, hindi lang namumuhay ng higit pa sa kanilang kakayahan, tulad ng ginagawa namin. Hinila ni Ella ang manggas ko. Lolo, pwede ba naming ipakita sa iyo ang mga thank you card na ginawa namin? Naglabas ang 2 bata ng mga construction paper card na pinalamutian ng glitter at taus-pusong mensahe. Ang kay Tomas ay nabasa, "Salamat po sa pag-aalaga sa amin," kahit na nakalimutan ni na mama at papa na magsabi ng please. Ang kay Ella ay, mas simple. "Mahal kita, Lolo. Ikaw ang pinakamahusay." Hindi ito mga tinuruang ekspresyon o paghingi ng tawad na dala ng pagkakasala. Ito ang mga tunay na salita ng mga bata na sa wakas ay naintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagmamahal at security. May iba pa, sabi ni Karina ng tahimik. Pinag-uusapan namin ni Rico ang tungkol sa pagbili ng mas maliit na bahay sa huli.
Isang bagay na talagang kaya naming bilhin sa sarili naming kita. Hindi agad-agad, pero siguro sa loob ng 2 taon, kapag nakabuo na kami ng mas maraming savings. Iyan ay parang magandang pagpaplano, tumango si Rico. Gusto naming patunayan na kaya naming tumayo sa sarili naming mga paa. Hindi dahil hindi namin pinahahalagahan ang tulong mo sa mga bata, kundi dahil kailangan naming igalang ang ibinigay mo na sa amin. Habang natatapos ang hapon, tinanong ni Thomas ang tanong na nagbubuod sa lahat. Lolo, proud ka na ba sa amin ngayon? Tumingin ako sa paligid ng living room ko sa aking anak, na natutunan ang halaga ng trabaho, ang manugang ko, na nilunok ang pride niya para sa kapakanan ng mga anak niya, at ang mga apo ko, na sa wakas ay naintindihan ang pasasalamat. Oo, Thomas, very proud ako sa inyong lahat. Umalis sila habang lumulubog ang araw. Hawak ni Ella ang kamay ko habang inihahatid ko sila sa kotse nila, ang parehong Honda na pumalit sa BMW. Pero kahit papaano, mukha itong hindi downgrade, kundi mas parang isang pagpili na ginawa ng may karunungan. Habang pinapanood ko ang mga ilaw ng likod ng kotse nila na mawala sa kalye ko, napagtanto ko na proud din sana si Marta. Naiintindihan na ni Karina. Ang kanyang mga luha, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa pag-amin. Tinawagan ko ang bangko. PHP 240,000 ang kailangan agad-agad. Ito na ang huling hulog. Pagkatapos nito, kakayanin na nila sa sarili. Ang tunay na stability ay galing sa pagsisikap. Narinig ko si Ella. Magiging okay na ba tayo, Mama? Oo, sweetheart. Sa wakas, pagkatapos ng 15 taon, alam kong totoo ang sinabi niya. Kung nagustuhan mo ang kwento ng pagbabagong ito, paki-like at i-share. Mag-subscribe ka para sa susunod na kwento ng buhay.